Ang empanalong empanada ng mga taga-norte, matitikman na rin sa South. Sarap nga. Sa sobrang pagkasabik nga ng ilan, ang isang piraso bitin pa raw. Kaya ang solusyon ni Resty, doblehin ang laman. Daming laman. Puro laman. Log. Siguradong craving satisfied sa Overload Ilocos Empanada. All the way from the province of Ilocos Norte, dinala ni Resty ang authentic Ilocos Empanada sa kanyang hometown sa Tanza, Cavite. Nag-start ako ng 2018, so ang struggle ko kumbaga, kung itutuloy ko ba yung business ko. Kasi, kumbaga nasa Cavite kasi ako So, ang dadaling ko dito is from Ilocos na pagkain. Yun ang pinag-iisipan ko kung papatok ba dito sa Cavite. Kasi, wala naman ako nakikitang iba nagtitinda dito, kundi sa Manila lang. Kahit hindi pa sigurado, lakas loob na inilabas ni Resty ang huling pera niyang 20,000 pesos. Back pay niya ito ng malay off sa trabaho bilang factory worker. Meron pa ring time na humihina ang loob ko, kaso wala, kailangan ko ituloy kasi nga, pinasok ko na itong business na dito. Halos 2 buwan daw inalat ang empanada ni Resty sa simula. Wala pa raw kasing nakakaalam sa negosyo niya noon, pero hindi siya sumuko. 2 months akong, kumbaga, hindi ako tumigil ng pagpo-post sa media. Kumbaga, hindi ako tumigil humingi ng tulong sa mga kaibigan ko na nakilala din sa Tanza. Malaki kasi ang paniniwala ni Resty sa kanyang Ilocos Empanada, kaya inilaban niya ito. Nagsimula to sa tita ko from Isabela. So, may asawa siyang taga-Lawag. Then, kada piyesta ng Santiago, umuwi ako ng Isabela para tumulong sa kanya sa food fair. Kumaga, ako yung kasama niya sa pagtitinda dati. Kumaga, nakikita ko kung gaano kalakas yung tindahan niya. Kumaga, doon ako kumuha ng lakas ng loob din. Kasi nga, ang dami talagang nabili sa kanya. Galing daw ang recipe sa kanyang tita na 25 years nang itinataguyod ang pagtitinda ng Ilocos Empanada. Pinauwi ko sila sa Isabela para makatulong ko sa pagtitinda. Ngayon, sabi ko, kung gusto niyong pag-aralan niya, pumunta kayo sa akin. Para at least meron silang business na sarili nila. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng Overload Ilocos Empanada. Una, mamasahin ng dough na gawa sa rice flour. Saka ikukorting bilog ang papaya na may halong munggo. Ilalagay sa gitna ang 2 itlog at ang longganisa. Homemade ang mga sangkap na ginagamit nila, pati ang longganisa. Saka, tiyaking maayos ang pagkakasara o selyado ang empanada para hindi lumabas ang mga palaman nito. Bale, okay na po yung empanada. Ihuhulog na lang po natin sa mantika. Ang kailangan po sa kalan po ay nakahihit po para po sobrang init po na mantika. Para po paghulog po ng empanada, within 5 minutes po maluto na po agad siya. Luto na ang Ilocos Empanada! Mukhang basic lang gawin, masubukan nga rin. Gaano bang kalaki? Ang kunat naman nito. Panipis. Panipisin mo ng manipis na manipis. Manipis Panlapad-lapad naman ang ginagawa mo. Ang hirap naman nito kung palaparin. Ha, pagod! Nakakapagod magpalapad din rin. Dapat ganito po, ma'am. Ayun nga, huwag mo akong tulungan. Ako wala. Kailangan ma-achieve ko yan. Parang ano pala, hindi mo na kailangan mag-enroll sa gym. Ito na lang. Aray. Ang pagod. Tama naman di ba? Hulas na ako, kailangan nang gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Dagdagan ka? Sige po. Ano ba to? Nakikita ng mga bata, nandadaya pa ako. Ayan. Ay, pag ginain mo to, baka matanggal. Sige po, okay na po siguro yan. Tas Naawa na lang si Resty. Charot. Sige. Lagyan na lang po natin ng papaya. Parang Disney character. Lagyan ko na lang na kaya ng mata. Teka lang. Ayan. Naging Mickey Mouse. Mickey Mouse.
Hindi na talaga carry ng powers ko. Presti, call a friend! Kulang ba yung puwersa ko? Yung, persa po talaga. Kailangan, Pero, ayan po. masakit na yung ganito ko. eh. Opo. Oo. Persa po talaga Puwersa, kailangan. no? Persa po. Ganun nga, oh. Hmm. Oh, napalapad ko naman ah. Lagyan na po natin ng papaya. Then, ibilog po natin siya ng malaki para sa tuig po. Teka, may butas o Apo, baluluso? sige po, lagyan niyo po ng... May kanal. Teka, may kanal. Hindi naman sabay paglalagay. Ay, lumalabas yung Sige po. itlog. Sige, okay lang po. Sabi ko na nga ba, teka lang. Ito. Ganon. Yan, sige po, tama po. Tapos, ang ganda na parang naglalaro lang pala. Siguro yung mga bata po. Para ka naglalaro ng clay. Pwede na yan. Aha. Ang laki ng empanada. Ngayong gawa na ang empanada, iluluto na sa kawali. Igaganon niyo Ay, po ganun siya. lang naman pala eh. Ganyan. Diba malaki pa yung empanada sa kamay Eh niya? kaya nga paano yan pag maliit ang kamay? Matapos ang masusing pag-iisip, Ayan! Inisip mabuti. Ayan, pwede na to. Ay, ako ilagay, ikaw. Sige po. May mantika. Ay, nakakatakot. Ala ka. Ang ano ng mantika, kumukulo. O, mo nga eh. Oh, ay! dahil napagtagumpayan ko ang mga pagsubok, deserve ko naman sigurong kumain ng Overload Ilocos Empanada. Tara! Ang bango na ng suka. Ano yung suka gawa nyo? Apo, homemade po na suka po. Sarap. Sarap nga. Parang yung, di ba, empanada, parang mamantika. Ito, hindi, ano. At, ayun, ang itlog, luto. Sa wrapper po, kung gaano kalutong. Yung lutong. Kaya naman pala, sikat na sikat yung empanada nyo dito. Harap. So, masarap siya kainin pag bagong luto. Kasi unang-una, malutong pa yung mga, ito, yung dough niya, malutong pa. Init pa. Nalilito lang ako kung ulam ba ito o merienda. Parang gusto ko din siya ulamin. Daming laman. Puro laman. Itlog. Ang taong bayan kaya, anong say? Yung iba kasi na natitikman ko na ganito, yung pinaka-dopo nila lasang kwek-kwek. Ito po iba. Crispy po yung balat niya. Saka po talagang bago nyo maubos to talagang busog na po kayo. Sarap, saktong-sakto yung lutong ng balot niya sa papaya. Sarap, bisa. Sa akin po kasi, since taga Ilocos po talaga kami, masasabi ko po na hindi po siya nalalayo dun sa authentic na Ilocos empanada from Ilocos pa. Kaya talagang binabalik-balikan po namin. Mabibili ang Overload Ilocos Empanada sa halagang 100 hanggang 120 pesos, depende kung may cheese. Habang 50 hanggang 80 pesos naman ang mas maliliit na sizes, depende sa sahog. Dahil daw sa authentic na lasa ng kanilang Ilocos Empanada, marami ang dumadayo para matikman ito. Nagmimistulang fiesta sa harapan ng kanilang bahay araw-araw sa dami ng bumibili. Malaking tulong daw ito sa kanilang pamilya, lalo't pamilya rin ni Resty ang katulong niya sa negosyo. Dahil sa Ilocos Empanada, nakapagpundar na siya ng sarili niyang bahay at motor. Malayong-malayo na raw ang buhay niya ngayon kumpara noong factory worker siya. Hindi mo mabibili talaga yung mga gusto mo. Kumbaga, kahit sabihin natin nagtatrabaho ko, kumikita ko ng 15-30 ng sabihin natin 8,000. So, yung 8,000 na yon, kumbaga, syempre magbibigay ka sa mama mo. Kumbaga, meron ka pang gastos. Dahil sa negosyo, ang sinasahod lang noon kada kinsenas, kaya niyang kitain ngayon ng isang araw lang. Daily, siguro kumikita ko ng ng sabihin natin 8,000. Malinis na po yun. Hindi man sigurado si Resty nung una kung papatok ang Ilocos Empanada sa Cavite, kapit lang sa tiwala. Dahil ang negosyong sinangkapan ng overload na pagsisikap, siguradong panalo.